Iyon and start recording mga kalapida. Welcome ulit sa isa na naman reaction video sa News 5 pa rin. Frontline naman. Okay, so lalaking nakadroga nagskandalo sa BGC. Pinagbabantaang ipapapatay ang nakaalitan. Excuse me po. Okay, so re-reacta natin tong video na to. Maaring nakakatawa sa iba, pero hindi natin alam kung may pinagdadaanan o ano yung tao. Okay, play natin. Sa labas ng isang bar sa Taguig, banta pa ng lalaking na pistong nakadroga. Sa chop-chopin niya ang mga kaalitan at ipakakain daw niya sa mga langgam. Nasa frontline. Yun lang. Ouch. Ay, hindi na pala ouch. Chinap-chop ka na pala eh. Diba? Dapat pakain muna sa langgam bago chop-chopin. Diba? Para double kill. Tuloy. Balitang yan, si Ian Suyu. Susunugin pa. Chachap-chapin, tapos papakain sa langgam. Triple kill. Walang tigil ang pagmumura ng lalaking ito habang nasa loob ng kanyang pickup truck sa tapat ng isang bar sa Bonifacio Global City sa Taguig kagabi. Kita sa video na ang ilang lalaking kaaway niya, pinapanood lang siya. Ba't hindi niya kaya binabaan, no? Puro sigaw. Agad rumesponde ang mga pulis sa lugar, pero pati sila napagbuntunan ng galit ng driver. Empleyado ka lang pala, ito nakabakta ka. Pare, nakita mo to, mahal pa to sa buhay mo. Yeah. Ayon sa isang nagrereklamo, 3 araw nang binubuntutan ng 45 anyos na si Elmer Enriquez ang isa nilang kaibigan sa lugar. At kagabi nga, bigla na lang daw nagwala si Enriquez sa harap nila. Nung nakita niya yung kasama namin na isa na foreigner na babae, nagbabad finger na siya kung ano na yung mga sinasabi niya na against sa amin, like parang kinagurse na yung pamilya namin. Natakot kami kasi baka mamaya meron siyang mga illegal firearms, di ba? Ano ba yung bad finger? Ganito ba yun? Hindi. Good finger rin. Pwede kaming barilin. Di ba good finger din? Hindi lang naman bad finger to, di ba? Good finger din. Sa tingin nyo, comment down below nga po. Tuloy. Na parang hindi namin alam kung ano yung meron siya. Sa mundo, na seryoso ako. Kahit nasa harap na ang mga otoridad, wala pa ring tigil sa pag-ieskandalo ang lalaki. May kaya ako. Kaya kitang papatay kung gusto ko. Papakain ko kayo sa langgam. Patong-patong na kaso to. Patong-patong na kaso to. Ano? Tapos, ayan pa sa video, no? Likod nyo. Kakachap-chapin ko kayo. Dito na napag-alaman ng Taguig Police na nasa impluensya ang suspect ng illegal na droga. Nung kinokompronta ng ating marshal at nakita ng ating marshal na nagsindi ng pinaghinalaang CBD or cannabidiol o isang Downers yan eh. Downers yan tinitira niya eh. Dapat, tingin ko hindi yan dapat. Pero yun yung nahuli sa kanya eh, no? Pero tingin ko hindi yan yung tinitira niya. mga ibang cannabidiol sa loob ng kanyang sasakyan. Nakuha mula sa suspect ang ilang gramo ng CBD o cannabidiol, isang uri ng marijuana na nasa 1,000 piso ang halaga. Ano to? Yung high grade. Diba? Nakalimutan ko yung tawag dyan eh. Tuloy. Nasa kanya ang droga. Ginagamit ko. Gumamit ka ngayon? Oh, wala naman sa amat eh. CBD siya eh. Ano yung CBD pa kayo? Research mo. Research Gumagamit? mo. Hindi ako tumitigil gumamit. Gumagamit ako araw-araw. Pagising ko hanggang matulog ako. Pero depensa niya, hinamon daw siya ng suntukan ng isa sa grupo ng mga nagrereklamo, kaya niya sinigawan ng mga ito. Agad siyang pinasasan ng mga pulis, pero pumalag pa rin ang suspect. Under the law of God sa Bible, you cannot touch me. I am Last God. tama I am na Jesus ito. Christ. You cannot touch me. I am Jesus Christ. I am God in flesh. Malakas I tama am na ito. untouchable. Nasa kustodiya na ng Taguig Police ang suspect na mahaharap sa mga reklamong alarm and scandal at paglabag sa comprehensive Marami pa siyang sinabi doon, napanood ko yung buo niyan kanina eh. Marami pa siyang sinabi doon yung tungkol sa anak ni God, yung mga ganyan-ganyan. Siya si Jesus Christ. So, ano to? Lakas tama. Ako'y nawawala.
nawawala ang isip ko pag nakikita ka, Sinta. So, parang feeling ko hindi lang yun yung tinitake niya, 'di ba? Ano ba yung ano na yun, yung tawag dun sa ano, sa high grade na marijuana na yun, yung libo yun eh. Hindi siya yung ordinaryo na chonky, 'di ba? So, tingin ko opinion to. So, pwedeng tama, pwedeng mali. Pwedeng naka-cocaine, pwedeng naka-shabu, pwedeng naka-E, 'di ba? So, yan, yun pwede. Tapos siguro, kasi kung titirahan mo to ng ano, ng marijuana, dapat to downers yun. Dapat siya bagsak. 'Di ba? Pero hindi high na high eh. Palum-palo. 'Di ba? Palum-palo. So, ibig sabihin, hindi yan yung tinitira niya. Pero yan lang siguro yung nahuli doon sa possession niya. 'Di ba? Unless, siguro, pagka nagkaroon ng demandahan, tapos, drug test, syempre, drug test yan eh. Kung ano pa yung lumabas sa drug test niya na ginamit niya. Yun, siguro, kung makulong siya, pwedeng mag-conduct yun ng search warrant yung husgado para makita kung anong mga meron pang ginagamit sa bahay niya, di ba? Ayun. Sana sa mga nakakanood nito, ito hindi magandang ehemplo para sa ating mga kabataan, 'di ba? Lalo na yan, 45 na yan, dapat nasa ano na yan, nasa wala nang ganyan, 'di ba? Nasa clean living. Tayo nasa tayo, clean living with alak. Clean living with Alfonso and Red Horse and Gin. Ayan, so clean living kasi inaalkoholan natin yung bituka natin para luminis. Okay, so hindi ko sinasabing gayahin nyo rin po yung ginagawa ko. So, kanya-kanya po tayong 'di ba? So, yun lang mga kalapid. Maraming salamat po. Salamat. Subscribe, hit the notification bell, paki-like, at saka mag-comment kayo dito kung anong droga ginagamit niyo. Joke lang. Hindi, comment down below kayo kung napanood niyo na to sa yung raw footage na ito, yung may Jesus Christ siya. 'Di ba? Nakakatawa. So, maraming salamat mga kalapid, and stop recording muna tayo.